Pinanood ko itong, interview kay Attorney Palad. Ito yung tumatayong, abogado ni Ramil Madriaga, mga kabunyog ano, mga kababayan. Medyo mahaba yung interview sa kanya at mayroong ilang mga importanteng sinabi si Attorney Palad doon na mga bago. Halimbawa, may isa pang testigo na posibleng lilitaw umano, kasamahan ito ni Madriaga. Ayon kay Attorney Palad, hindi pa nila 'to nakukumbinsi, parang natatakot pa or nag-aalangan pa, Pero sabi ni Attorney Palad, 'pag ito'y nag-testify, 'pag ito'y nag-decide na, ah, magtestigo na rin, katulad ng ginawa ni ano, ah, ni Ramil Madriaga, magiging malaking ano ito, magiging, malaking sakit ng ulo ito ni Sara Duterte dahil marami rin itong nalalaman. Iko-corroborate umano nito o kaya, sisigundahan, susuportahan yung mga sinabi ni Madriaga. Ito umanong ang testigong ito na ito yung nakasama ni Madriaga sa pag-deliver ng mga pera. Ayun, ito yung kasama ni Madriaga sa pag-deliver ng mga pera. Hinihintay na lang daw nila ang pagde-decide nito na mag-cooperate at kapag nakumbinsi nila ito din ay gagawa na nila ng sinumpaang salaysay. O ayan mga kabunyog, may pauna ng impormasyon. May pauna ng impormasyon. Kumbaga ito ay magko-corroborate, sasang-ayon, sisigunda, susuportahan ang mga naunang pahayag ni Ramil Madriaga. At itong testigo umanong ito ay napaka-importante dahil ito yung kasama ni Madriaga sa pag-deliver ng mga pera. Pumipick up sila ng mga pera galing sa mga pogo operators at mga drug dealers, galing sa mga illegal, sa utos nila Duterte. At dinideliver nila ito kung kani-kanino. May dalawa nga daw na senador. Ito, mga bago na naman ito, mga kabunyog, mga kababayan. Bagong impormasyon na naman ito. May dalawa rin daw na senador at 4 na kongresista, papangalanan na rin daw ito sa susunod na mga araw. Ito raw ay tumanggap ng mga pera galing sa Pogo. Yun. Galing sa Pogo at illegal na droga, may 2 senador at 4 na kongresista na diniliberan din nila Madriaga ng pera. Utos din nila Sara Duterte at ni Digong Duterte. Yan. So may mga ganung binanggit mga kabunyog, may mga ganung binanggit itong si Attorney Palad sa interview ng DZMM. Hindi ko lang sa inyo maipa-play nga ngayon kasi hindi ko pa nada-download at baka kasi makopyright ako kapag pinanood ko sa inyo yung DZMM na interview na yan. Pero alam ko namang naniniwala kayo sa sinasabi ko, napanood ko yung interview. Yan yung mga bagong sinabi ni Attorney Palad. Sabi niya, mayroong isang testigo na posibleng mag-cooperate at pag nag-cooperate ito ay magiging malaking tulong kasi makakatulong ito sa testimonyang ginawa o gagawin ni Ramil Madriaga. Mga kabunyog, mga kababayan. Hindi ito mahirap. Ang problema dito kay Sara Duterte, grabe ang kanyang pag-deny na masyadong general. Halimbawa, yung sabihin niya na si Madriaga ay hindi niya nakausap, hindi niya ito kilala, ay medyo napaka-sweeping ng ganung deklarasyon ni Sara Duterte kasi may mga ebidensya, may video, may mga pictures na nagpapakita na naging bahagi ng kampanya ni Sara Duterte itong si Ramil Madriaga. Kaya napaka-sweeping at napaka-too general ng kanyang pag-deny. Sabi niya kasi, hindi ko kilala yan, hindi ko yan nakausap, hindi ko yan ininstruksyonan. Grabe yung mga ganyang pag-deny. Samantalang
may mga ebidensya talaga, kitang-kita naman, tumulong sa kampanya ni Sara itong si Madriaga at ang papel niya ay hindi simpleng supporter. Bumuo siya ng isang grupo, yung pinangalanan nilang ISIP, Inday Sara is my president, no? Nung una kasi tatakbo sana talaga si Sara president, kaya nagbuo sila ng grupong ISIP. Pero nung hindi natuloy yung pagka-president, nag-vice president na lang, ito rin yung grupong tumulong. Nakita doon mismo sa video na tinawag pa nga ni Sara, Sir Ramil Madriaga. Sabi niya, Sir Ram, tinawag niya si Ram na Sir. Ibig sabihin rin, respeto niya ito. At pinasa niya yung bandila ng Pilipinas bilang pag-recognize na ito yung leader ng grupo na sumalubong sa kanya sa Matnog, Sorsogon. At maraming mga pictures at videos na nag-uusap sila ni Ramil Madriaga, nagzo-Zoom meeting sila. Kaya napakahirap nung sabihin lang ni Sara na hindi niya ito kilala. Na hindi niya ito kilala at hindi niya kailanman nakausap. Medyo ng ganon. Anyway, sa susunod niyang mga araw, kung totoo itong sinasabi ni Attorney Palad, lalong lalaki ang ang isyong ito kasi may lilitaw na mga bagong testigo at may mga bagong personahe na babanggitin tulad nga nitong may 2 senador na binigyan nilang pera. Diniliberan di umano ng pera nila Madriaga saka 4 na kongresista. Galing umano ito sa mga illegal na pogo. Instruction din ito ng mga Duterte. Ngayon, ang sinasabi lang ni Sara, itong si Madriaga ay lumitaw bilang para harangan ang kanyang kandidatura. Kasi ito daw ay pinalitaw kasi nga napapabalitang tatakbo siya sa 2028. Itong si Madriaga ay lumitaw umano para hadlangan ang posibleng kandidatura niya. Ano naman kung lumitaw si Madriaga para hadlangan yung kanyang kandidatura? Ang tanong lang, totoo ba ang sinasabi ni Madriaga? Ay natural, politika yan eh. Politika yan. Natural, sino man na ayaw na manalo si Sara sa 2028, lilitaw talaga yan. Wala namang problema yan kung hindi totoo ang sinasabi. Di-deny niya. Di-anuhin niya. Pero kung ang mahirap kasi niyan, kung totoo yan, parang katulad ni Binay, di ba? Si Binay, okay, sigurado ng tatakbo noong 2016. Anong ginawa ng mga kalaban niya sa politika? Nilabas ang kanyang mga baho. Ngayon, wala naman sanang problema yon kung walang mga testigo at mga ebidensya. Ang problema, grabe yung mga testigo at ebidensya kay Binay noon. Kaya nasira yung kandidatura ni Binay. Pero kung wala namang mga parang katulad ni Leni Robredo, nung tatakbo nung 2022, sinisiraan din siya. Pero wala namang makuhang issue sa kanya. Kaya hindi nasira ang kandidatura ni Leni. Natalo siya sa eleksyon hindi dahil sa mga issue sa kanya. Natalo si Leni Robredo hindi dahil sa korupsyon, hindi dahil sa mga katiwalian. Kasi wala namang ebidensya ng ganun. Ang mahirap kapag tulad ni Binay, kakandidatong presidente noong 2016, bago pa ang eleksyon, inilabas na ang mga baho niya, yung mga yung mga issue sa kanya tungkol dun sa mga niya, dun sa mga overpriced na yung parking sa Makati, yung mga ari-arian doon sa Batangas, yun. Talagang pinakita yung mga ebidensya at testigo laban sa kanya. Kaya nasira si Binay. Ngayon, itong kay Sara Duterte, ganun din yan. Kahit pa sabihing politika dahil nga daw siya, para sirain siya bago ang eleksyon sa 2028, sabi ni Sara Duterte. Ay natural, politiko siya eh. Politiko siya. Ang problema diyan kung totoo yung mga lumalabas na mga sa kanya.
mga issue sa kanya. Oh, walang problema kung wala, kung hindi totoo. Ayan, dali niya lang yan sabihan, hindi totoo yan. Oh, na ano niya, harapin niya yan. Ang problema kasi kay Sara, hindi niya hinaharap, umiiwas siya. Katulad ng impeachment. Oh, sa halip na harapin niya yon, sagutin niya yung impeachment na yan, hindi niya naman hinaharap. Oh, ginagawa na lang nila ng paraan na hindi matuloy yung impeachment. Sa pamamagitan ng mga kaalyado nila, sila Chis Escudero, yung ginawa ng Korte Suprema na binasura ito. Pero ngayong 2026, bubuhayin na naman yung impeachment na yan. Dahil may mga issue laban sa kanya at may mga ebidensya. Ngayon, sasabihin ni Sara dyan, politika na naman yan. Ay, natural. Natural. Politiko siya eh. Politiko siya. At syempre, politika yan. Ilalabas talaga ang mga baho at mga issue laban sa kanya. Wala namang problema yan. Ang dali niya lang naman yan sagutin. Harapin niya yan. Kung wala naman, di wala. Problema, may mga ebidensya at testigo. Yan yung problema diyan ni Sara. At itong ginawa ni Madriaga, sabi ni Madriaga, ilalabas niya pa ang mga dagdag niyang testigo. At mayroon pang lalabas na iba. Ayan. Kaya yan ang problema ni Sara. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.